Iran, nagbigay ng malaking babala. Nagbabala ang Tehran na maaaring manatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggang matapos ang termino ni US President Donald Trump sa 2029. Aba, kung talagang aabot ito hanggang 2029, napakalaking problema nito. Samantala, Trump naningil sa Iran. Iginiit ni US President Donald Trump na dapat magbayad ang Tehran ng kompensasyon para sa mga Amerikanong napatay at malubhang nasugatan sa mga nakaraang dekada, habang humihingi naman ang Iran ng war reparations para sa pinsalang dulot ng digmaan. Sa kabila nito, lihim pala ang pag-alis ni Trump sa Turkey matapos makatanggap umano ang US ng intelligence tungkol sa posibleng assassination threat mula sa Iran. Lihim na inilipat si Donald Trump mula sa Air Force One patungo sa mas maliit na Air Force C-32A. Naku po, mukhang seryoso talaga ang naging banta sa seguridad ni Trump. At ang nakakagulat, isinagawa umano ang isang deception operation para malito ang media at maitago ang tunay na eroplanong sinakyan niya. Sa iba pang kaganapan, Pakistan nananawagan ng bagong military front laban sa Israel. Hinikayat ni Defense Minister Kawaha Asif ang mga bansang Muslim na bumuo ng isang United Military Front at ituring ang Israel bilang common threat. Aba, mukhang seryoso ang panawagang ito, lalo na sa gitna ng umiinit na tensyon sa rehiyon. Lalong kapansin-pansin ang panawagan dahil ilang araw lamang ito matapos ang Mutual Defense Pact ng Pakistan, Saudi Arabia at Turkey. Kaya naman huwag kang bibitiw bigla, tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Nagbabala ang Iran na maaaring manatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggang 2029 o hanggang sa matapos ang termino ni US President Donald Trump. Kung hindi tatanggapin ng Washington ang mga kondisyon ng Tehran para sa muling pagbubukas ng mahalagang daanan ng barko. Kaugnay ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at United States at nang hindi pagkakasundo sa mga negosasyong dapat sana ay magbibigay daan sa pagbabalik ng normal na shipping sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga hinihingi ng Iran ang pagtigil ng US naval blockade, pag-alis o pagbabawas ng presensyang militar ng Amerika sa rehiyon, at iba pang konsensyon gaya ng usapin sa mga nakapirmeng Iranian assets at compensation o reparation. Samantala, iginiit ni US President Donald Trump na dapat magbayad ang Iran ng kompensasyon para sa mga Amerikanong napatay at malubhang nasugatan sa mga nakaraang dekada. Sinabi ni Trump na kabilang dito ang mga sundalong naging biktima umano ng mga roadside bomb at iba pang pag-atakeng iniuugnay niya sa Iran at sa mga grupong sinusuportahan nito. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos humingi naman ang Iran ng war reparations para sa pinsalang dulot ng 5 buwang digmaan, kabilang ang malawakang pagkasira ng infrastruktura at epekto sa ekonomiya nito. Bilang tugon, sinabi ni Trump na ilalagay niya ang sariling compensation demand ng US sa mga susunod na negosasyon. Partikular na binanggit ni Trump ang mga pagkamatay na iniuugnay niya sa Iranian-backed attacks, kabilang ang mga Amerikanong nasawi sa Iraq, gayon din ang mga biktima ng iba pang labanan sa Middle East. Binanggit din niya ang USS Cole at iba pang mga insidente.
Bagamat mahalagang tandaan na hindi lahat ng insidenteng binanggit ni Trump ay direktang isinagawa ng Iran. Dahil dito, lalo pang naging komplikado ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran, partikular sa usapin ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Parehong may hinihinging kabayaran ang dalawang panig. Sa kabila nito, palihim na umalis si US President Donald Trump sa Turkey noong Hulyo matapos makatanggap ang US ng intelligence tungkol sa isang posibleng Iranian assassination threat laban sa kanya. Sa halip na tuluyang bumiyahe sakay ng malaking Air Force One na nakita ng media, lihim siyang inilipat sa isang mas maliit na Air Force C-32A habang nasa Ankara. Ayon sa ulat ng Washington Post na sinundan ng AP at Reuters, sumakay muna si Trump sa lumang Air Force One bilang bahagi ng isang deception operation. Kaya inakala ng mga mamamahayag at ilang opisyal na iyon ang eroplanong kanyang sasakyan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, lihim siyang inilipat sa C-32A gamit ang isang airport catering truck at ang mas maliit na eroplano ang nagdala sa kanya patungong Britain. Ang hakbang ay ginawa umano dahil sa seryosong banta mula sa Iran, kasunod ng lumalaking tensyon at mga operasyong militar ng US laban sa Tehran. Nauna nang iniulat na hindi ginamit ni Trump sa pag-alis ang bagong Boeing 747-8 na ipinagkaloob ng Qatar na siyang ginamit niya sa pagpunta sa Turkey. Sa halip, sinabi noon na gagamitin ang lumang Air Force One para bigyan ng pagkakataon ang US troops sa Britain na makita ang bagong eroplano. Kaugnay nito, sinabi ni US President Donald Trump na low-keying muna ang United States sa conflict nito sa Iran. Ibig sabihin ay hindi muna nito pinaiigting ang military operations habang hinahayaan nitong maramdaman ng Tehran ang epekto ng economic pressure. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na semi-negotiating lamang ang Washington at sa halip ay minomonitor nito ang mataas na inflation at lumalalang financial problems ng Iran. Ayon kay Trump, malaki na ang economic pressures sa Iran, kabilang ang inflation at kakulangan ng pera para sa pamahalaan at pagbabayad ng mga troops. Umaasa ang US na ang patuloy na paghina ng ekonomiya ay magtutulak sa Tehran na gumawa ng mga konsensyon at bumalik sa mas seryosong negosasyon. Sa iba pang kaganapan, nanawagan si Pakistani Defense Minister Khawaja Asif sa mga bansang Muslim na bumuo ng isang United Military Front laban sa Israel na tinawag niyang illegitimate at isang banta sa rehiyon. Ang pahayag ay ginawa ilang araw matapos lagdaan ng Pakistan, Saudi Arabia at Turkey ang isang mutual defense pact sa Mecca, kung saan nangako ang tatlong bansa na ituturing na pag-atake sa lahat ang isang armadong pag-atake laban sa alinman sa kanila. Ayon kay Asif, ang Israel ay dapat ituring na common threat ng mga bansang Muslim at hinikayat niya ang mas malawak na pagkakaisa at koordinasyong militar laban dito. Tinukoy rin niya ang Israel bilang isang estado na nagmula sa Balfour Declaration habang nananawagan sa mga bansang Muslim na gamitin ang kanilang military capabilities bilang panangga. Samantala, ang bagong defense pact ng Pakistan, Saudi Arabia at Turkey ay nagdaragdag ng military cooperation sa tatlong bansa
at naglalayong palakasin ang kanilang kakayahang tumugon sa mga banta sa seguridad. Gayunman, hindi tahasang pinangalanan ng mismong defense agreement ang Israel bilang kalaban o target. Kaya mahalagang paghiwalayin ang pahayag ni Asif mula sa opisyal na nilalaman ng kasunduan. Bukod pa dito, kinumpirma sa unang pagkakataon ng IDF at Shin Bet ang pagkakaroon ng isang espesyal na joint operation na tinatawag nilang NILI na nakatutok sa pagtukoy, paghahanap at pagpatay sa lahat ng Palestinian militants na lumahok sa Hamas-led October 7, 2023 attack sa Israel. Ayon sa ulat, may tinatayang 1,200 na katao ang namatay at 251 naman ang na-hostage noong pag-atake. Sa loob ng halos 3 taon, bumuo umano ang NILI ng listahan na naglalaman ng libo-libong pangalan ng mga taong pinaniniwala ang sangkot sa October 7 attack. Ginamit ng mga intelligence personnel ang mga video at larawan mula sa mismong pag-atake, kabilang ang footage mula sa mga kamera na dala ng mga Hamas attackers upang makilala ang mga individual. Gumamit din sila ng facial recognition technology, artificial intelligence, interrogations ng mga detainee at human intelligence para matukoy at mahanap ang mga target.